Ako si Maria at ito ang aking kwento. Pagputok ng liwanag, umuwi kaagad si Ira. Nadatnan niya si Butler James na minamandohan ng gardener para sa style na gusto nito sa bushes. "Good morning, madam. It's good to see you early in the morning." "Good morning, Butler James. Si Dark po." "Master didn't go home last night, madam." Kaya siguro pumayag sa huli si Dark dahil hindi rin ito makakauwi. "Do you want to have some breakfast?" Umiling siya. "Matutulog muna po ako. Pagkagising ko na lang ako magpapahanda kay Mia." Umakyat siya ng kwarto at hindi niya alam kung dahil ba pamilyar ang kama o dahil may naiwang amoy si Dark doon kaya nakatulog na mahimbing si Ira na hindi niya nagawa kagabi sa apartment. Nagising na lang si Ira nung kumakala ang sikmura niya ngunit nanghihina pa rin ang katawan niya. Umupo siya sa kama at doon niya lang napansin na may dagdag na tao sa loob ng kwarto. Nang tingnan si Dark iyon na nakaupo sa sofa sa gilid. Nagbabasa ito ng business magazine at binaba lamang nung makita na gising na siya. "Are you hungry?" Nagulat si Ira nung itanong yun ni Dark dahil hindi pa naman siya nagsasabi na gutom. Tumango si Ira kaya't dinampot ni Dark ang cellular sa gilid. Tinawagan si Butler James para maganda na ng pagkain. "Did you sleep at your apartment?" Anito at tumayo mula sa sofa para puntahan siya sa kama at tumabi sa kanya. Oo. Ikaw ba? Saan ka nakatulog kagabi?" Naglapat ang mga labi ni Dark at hindi agad nakasagot. Nang akala ni Ira hindi na to magsasalita, bumuka ang labi nito. "My grandfather made me stay." Napabukan ng malaki ang mata niya. "May lolo ka pa?" Si Dark ang nagulat sa tanong niya. "I didn't tell you that. I still have a grandfather, a female cousin that I treat as a sister, 3 male cousins and a 3-year-old nephew. I will introduce you to them." Ang parents mo? "They're gone." Parang wala lang nasabi nito. Dahil nalungkot si Ira sa narinig, niyakap niya si Dark na nagpagulat ngunit nagpangiti naman dito. "Are you comforting me? Next week na ako papasok kaya pwede kitang samahan sa gusto mong puntahan." Imbes yun ang naging sagot ni Ira. Napaangat ng tingin si Dark at pumunta sa labi nito ang ngiti. "You don't have to go to the office? I thought you're busy." "Binigyan kami ng break dahil maayos daw namin ang naayos ang contract. Sakto rin may sipon si Carla kaya't sinabihan kami ni Sir Joseph na next week na pumasok." "Your boss finally did the right thing," he snorted. Kaya hindi nakauwi si Dark dahil pinatawag siya ng lolo at pagdating sa ancestral home ng Oxford clan, naroon ang ama ni Joseph at doon naalala ni Dark na sinabi ni Marga na nagsumbong ito sa matandang Oxford tungkol sa kanila ni Joseph. Noong nakita siya ng ama ni Joseph, agad tong nagsalita. Sinabihan siyang hiwalayan si Joseph. A light flickered in Dark's eyes. "You need to convince your son not to go after me, Don Arturo. If he's willing to break up, then I will agree. Tingin mo ba hindi ako nakiusap sa anak ko? Kaya ako nandito dahil ayaw niyang makinig sa akin. You're smarter than him and as long as you let him go, he would understand it." Umiling si Dark. "I am sorry, Don Arturo. I can't." Sumama ang mukha ng ama ni Joseph, maging ang lolo ni Dark na nakikinig sa gilid. Hinarap na matandang Oxford ang ama ni Joseph at sinabihan ng lalaki na ito na raw ang bahala kay Dark. Nang marinig yon ni Don Arturo, umalis na ito. Paglabas ng bisita, kunot noong hinarap ng matanda ang apo at kitang kaseryosohan sa mukha nito. "I don't believe in your nonsense, Wayne. I raised you and I know you won't like a man. But even I understand that you need to face your punishment. Kneel and read the family's creed aloud inside the ancestral hall. You can only go home after doing that." Yan nga ang ginawa ni Dark at hindi siya natulog para sundin ang inutos ng abuelo. Alam naman niya na pagkatapos itong ginawa niya, kahit sinong iharap niya ay matatanggap na ng pamilya niya, basta wag lang lalaki ang iuuwi niya. Tapos na ang problema sa kanya, ngunit nagsabi sa kanya si Joseph na hindi siya po pwedeng kumalas hanggat di pa naayos ang gulo sa dulo nito. Isang bahing ang nagpatigil kay Dark sa malalim na pag-iisip at nabaling ang atensyon niya kay Ira. Is there anything wrong? Dark placed his hand over her forehead to feel if she's sick but she's just warm. Binaba ni Ira ang kamay niya sa noon nito. "Baka magkakasipon siguro ko." "Since you said that, you're free till next week. Why don't you go home with me and relax?" Saan naman?" "I know a private resort that has a man-made hot spring. Why don't we go there?"
Hot spring? Mukhang na-excite si Ira sa narinig. May hot spring dito sa syudad? Of course, when did I lie to you? After eating, pack her things and we'll have a short vacation there. Parang nakalaklak na energy drink si Ira at mabilis na bumaba para kumain. Pagkatapos naman nagayos ito ng dadalhin nilang gamit. Nakamasid naman si Dark habang mingiti sa labi niya. Habang nag-drive ang driver na si Kuya Dave, napansin ni Ira na parang pamilyar ang lugar na pupuntahan nila. Hindi ba ito ang private resort na pupuntahan nila ni Carla? Yung private resort kung nasa ng Romelo Hieronimo na yon. May hot spring dito? Baling niya kay Dark. Yes, the facade of this place is a pool resort while the back area is a hot spring resort. Pwede pala yun? Of course, it seems impossible but with money and connection, you can do almost everything. Tumango-tango si Ira. Pumasok ang sasakyan sa loob ng resort at nagtuloy-tuloy sila patungo sa likod. Doon lamang din nalaman ni Ira na elite members lang ng resort ang may access sa hot spring dahil may kanya-kanyang cottage ang mga members ng resort sa lugar na yon. Kakaunting tao lang din daw ang nakakaalam noon na ikinagulat ni Ira. Nang dumating sila sa loob, may sumalubong kaagad sa kanila at bahagya pa silang yumuko na makita si Dark. Good day, Mr. Oxford. Your private room is already prepared. We're glad to have you here. Tumango lang si Dark at hinawakan ng palapulsuhan niya para akayin. Habang minamasdan ni Ira ang lalaki, di niya maiwasang maisip na may kakaiba kay Dark. Para tong arogante at makapangyarihan na tao. Hindi siya pamilyar sa ganitong Dark. Ngunit nung makapasok sila sa Japanese-style cottage nila, bumalik ang pamilyar na Dark. Yung pilyo at tambog, pero mabait. Do you want to soak in the hot spring with me? Sabay tayo. Otherwise, tinikwas ang kilay ni Dark at parang sinasabi ng tingin nito na kapag nagkamali siya ng sagot ay may gagawin tong hindi maganda na ikinalok ni Ira ng laway. Sige, sabay tayo. Provided ng hot spring ang Japanese style. Yukata na suot ni Ira ngayon. Maging si Dark ay nagpalit din ng ganong uri ng damit dahil yun daw ang custom doon. Ang kwarto ring meron sila ay Japanese style sliding door. Lumabas sila mula doon at giniya si Ira ni Dark sa private hot spring na malapit sa kanila. Hindi niya alam kung paano nagawa ni Dark na wala silang kasabay sa hot spring na yon, ngunit sila na lang talagang dalawa ang naroroon. Nilibot niya ng tingin ng buong lugar, ngunit paghawak sa braso niya, ang nagpatigil sa kanya. We should soak now, ani Dark. Marahan siya nitong hinila sa mismong hot spring. Hindi niya alam kung paano ang gagawin. Kung uubarin niya ba ang suot na yukata o hindi. Hindi na nga dapat siya nahihiya kay Dark dahil ilang beses na nitong nakita ang katawan niya. Hindi ba? Pero hindi pa rin niya maiwasan na hindi mahiya. You can soak with your clothes on. Talaga? Hindi ba? Hinuhubad nila ito kapag maliligo? Pwede na palang maligo kahit suot to? Nauna na si Dark na lumusong sa tubig na suot pa nito ang yukata kaya gumay na rin si Ira. Doon niya lamang nalaman, pwede pala ang ganun? Umupo siya at agad na nabasa ang mainit na tubig na sobrang naghatid sa kanya ng kaginhawaan. But what happened next made her dumbfounded. Yung suot niyang yukata biglang naging transparent at dahil doon halos kita na rin ang buong katawan niya. Hala, may ganitong uri ng damit? Nagangat siya ng tingin at nagtagpo ang mga mata nila ni Dark. Mariin ang tingin nito sa kanya. Mas lalo siyang naparanok nung lumapit si Dark sa pwesto niya. Gumalaw ang tubig at mas naramdaman niya ang pressure nung mas malapit na si Dark. Kitang-kita niya ang emosyon na naglalaro sa mga mata ng lalaki at kung hindi siya nagkakamali, he wants to do something to her. Gumapang ang kamay ni Dark sa bewang niya. Hinatak siya nito papalapit. Dumukwang si Dark at pinatakan ng malalim na halik ang labi niya. Pagtapos noon, nilapit ito ang bibig sa tenga niya at ramdam niya ang mainit na hininga nito na nagpatayo ng balahibo niya. Dark? Wag dito. Baka may makakita? Nahihirapang aniya dahil kahit nadadala na sa galaw ni Dark, inaalala niyang baka may biglangang pumasok at makita sila. Don't worry, wife. I booked this whole hot spring pool. Even if you scream my name, no one will hear you. Nagising si Ira na kumakalamang sikmura. Nag-usap sila ni Dark na kakain sila pagkatapos lumusong sa hot spring pero hindi yun nangyari dahil sa pagiging pasaway ng lalaki. Sa sobrang pagod dahil halos ayaw siyang bitawan ng asawa, pagtulog na lang ang tanging niyang ginawa.
Kung susumahin, halos isang buong araw na yata siyang hindi kumakain. Nilibot niya ang buong kwarto ngunit di niya makita kung nasa ng lalaki. Nagbihis ng sundress si Ira. Sinuri niya ang sarili at mabuti naman nakinig si Dark. Nahuwag siyang lalagyan ng kung ano-ano sa katawan kaya malayo siyang makapagsuot ng ganito. Lumabas siya ng kwarto at mabuti na lamang may nakasalubong siyang staff ng hot spring. Tinuro nito kung saan siya pupunta at may Japanese restaurant sa loob ng hot spring. Dalilan lang naman ang kilala niyang Japanese food, udon ramen at pork tonkatsu ang in-order niya. Mangilan-ngilan lang din ang laman ng restaurant at dahil tahimik, mabilis na natapos kumain si Ira. Hindi siya kaagad bumalik sa kwarto at imbes naglibot-libot pa rin siya. Maging ang mini garden ng hot spring may mga halamang bulaklakin pa. Ang iba nga roon, orchids pa yata na alam niya mahirap ng alagaan. Pumasok siya sa mini garden, nalilibang nanilibot ang tingin ng may magsalita. Romulo, pamilyar yung babae. Hindi ba siya yung nangungulit sa'yo? Inikot ni Ira ang katawan at una niyang nakita si Romulo at ang mga kasama nito. Hindi pa rin pala to umaalis at baka tulad ni Dark, may sarili tong private room. Nagulat si Romulo Jeronimo nang dumapo ang mga mata nito kay Ira. Hindi nito inaasahan na naroon pa rin ang babae. Why, Miss Gonzaga? Sinundan mo pa rin ba ako hanggang dito? Hindi ka ba kontento sa pool na hinulugan mo at dito mo naman gustong maka-experience? Nang gigigil na ikiniyom ni Ira ang kamay, diretsong tiningnan si Romulo. Kung pwede lang sapakin ito na hindi siya mapapahamak, ginawa na niya. Hindi kita sinusundan dito, Mr. Jeronimo. Coincidence lang lahat. Pero sa Lunes, dadalhin ko ulit ang documents na kailangan mong pirmahan. Huwag mo na sana akong pahirapan. Did I make things difficult for you? Ikaw ang gumagawa noon sa sarili mo. Hindi naman mahirap ang gusto ko eh. But instead of appreciating it, dinadami mo pang ama ko. Hindi mo ba alam kung ano ang parusang binigay niya sa akin? At dahil yun sa'yo? May karapatan ako para tanggihan ang gusto mo, Mr. Jeronimo. Hindi ko pinagbibili ang sarili ko, isa pa. Hindi ka ba natatakot? OGC ang kumpanyang pinapasukan ko at importante sa kanilang project na to. Gusto mo bang makalaban ng OGC? Yon ang ginawa niyang pantakot kahit na alam naman niya na isang hamak na empleyado lang siya ng OGC at walang katungkulan. Pero kahit na, hindi siya pwedeng pumayag na apak-apakan lang. Ngumisi si Romulo at pinasadahan siya ng tingin. Ikaw, ibabakap ng OGC? At ano bang OGC? Hindi ako natatakot. Anak ako ni Dante Jeronimo at pag-aari namin ng Jeronimo Technology. Kung gusto mo talaga na mapirmahan ko ang papeles, hihingi ka ng tawad sa akin. Susundin ang lahat ng gusto ko. Simple lang naman ang hinihingi ko Madali mong magagawa yon. Pero kung mananatili ka pa ring maarte, hindi mangyayari ang project na sinasabi mo habang nakaupo ako sa pwesto ko. Maging matalino ka at dapat alam mo kung anong makakabuti para sa trabaho mo, Miss Gonzaga. And what's good for her? Can you tell me what's that? A cold voice cut the intense scene right there. Napalingon si Ira. Nakita niya si Dark. Lumapit ang lalaki, tumabi sa kanya at ipinatong ang braso sa balikat niya para hatakin siya papalapit dito. Pagkatapos gawin yon, madilim ang ekspresyon nitong hinarap si Romulo. Anong ginagawa mo dito? Kabadong tanong niya. Sino ka? I am her husband. Nagulat si Romulo at pinasadahan ng tingin si Dark. Nang makita nitong hindi pamilyar ang lalaki, nagkibit balikat ito. Kaya pala hindi interesado si Miss Gonzaga sa kanya ay dahil may asawa na to at mukhang may kaya rin ng lalaki. Yon ang tumatakbo sa isip ni Romulo. May asawa ka na pala kaya tumanggi ka sa akin. Dahil asawa mo siya, hindi ko siya pipilitin. Tara na. Kunot na kunot ang noo ni Dark at naabutan nito ng malamig na aura. Why? Are you running away? Why don't you leave your name first? Hinatak na Ira si Dark ngunit nanatili ang tingin nito kay Romulo. Dark, tara na. Ines na lumingon si Romulo. Ako, gusto mong malaman kung sino ko? Then I will entertain you. Ako si Romulo Jeronimo at pagmamayari namin ng Jeronimo Technology Corporation. Why? Do you want to defend your wife because I bully her? But do you have what it takes to do that? Dark scoffed and crossed his arms. In my whole life, no one beside you dared to be this arrogant. Romulo Jeronimo, ha? I will remember your name. Sige, magyabang ka. Kahit tandaan mo ang pangalan ko, hindi mo ako maaabot. May kabanang nararamdaman si Romulo, ngunit dahil naroon ng mga kaibigan, pinili nitong umaktong hindi nasisindak.
Mariin ang titig ni Dark dito bago binawi ang tingin at niyakap si Ira para igiya siya pabalis doon. Let's leave, anito. Noong makalagpas sila sa lugar na yon at nagpakawala si Ira ng naipong hininga sa dibdib, akala niya mag-aaway ang dalawa. Mabutit hindi nangyari yon. Hayaan mo na lang yon, Dark. Ayos lang ako. Huwag kang papatol sa taong katulad niya dahil bababa lang ang IQ mo. Tumaas ang isang sulok ng labi ni Dark, ngunit hindi ito nagsalita. Samantala, si Romulo naman nilingon ng mga kaibigan nung makalayo sila Ira. Nawala na ang nakakatakot na atmosfera. Nakita niyo yon? Puro lang yabang ang tulad ng taong yon. Ha, walang kwenta. Panay ang puri ng mga kaibigan nito sa lalaki. Nalalo pang nagpalaki ng ego nito. Wala itong kaalam-alam na ito na pala ang huling halakak nito. You almost got drowned and you were bullied by that fucker, and you still did not bother to tell me what's happening to you? Nang marinig ang lahat ng gustong magwala ni Dark, ngunit pinigilan lamang niya ang sarili dahil baka matakot si Ira sa makikita nito. Nagbaba ng tingin ng babae. Sasabihin ko naman sa'yo pero pahuhupain ko muna, sana. Baka kasi kapag nagsabi ako magalit ka, tapos susugurin mo siya, mapapahama ka rin, Dark. Huminga ng malalim. Pinawalan iyon at inabot si Ira. Hinaplos niya ang buhok nito at pinatikan ng halik ang noo nito. This stupid little thing. What am I going to do with you? Huwag ka nang magalit, ha? Ako nang bahala sa kanya, okay? Mag-promise ka, Dark? Tumango si Dark, ngunit hindi nagsalita. He did not really promise her, so all is still good. He hugs her, but a cruel and ruthless look flashed in his eyes as he slowly carved that man's name on his mind. He will make that dumbass pay for what he did to his precious wife. Romulo, sa tingin mo, hindi ka babalikan ng asawa ng babaeng yon? Tanong ng isa sa mga kaibigan ni Romulo. Sumandal si Romulo sa edge ng hot spring at niyakap ang dalawang babae na nakapwesto magkabilaan. Sululyapan niya ang lalaking nagsabi noon at umiling. Isa ito sa kaibigan ni Romulo at sinama niya rito para ipakita na kaya niyang makapasok sa isa sa mga high-end place katulad nito. Tingin mo magagalaw nila ako? Puro duda lang ang lalaki na tulad ng lalaking yon. Wala nga siyang nagawa nung marinig niya ang pangalan ko. Ngunit nawala ang ngisi sa mukha ni Romulo nung may hindi kilalang tao na bigla na lang pumasok sa private hot spring lounge nila at pinalibutan sila. Sino kayo? We already rented this place. Hindi niyo ba alam na trespassing kayo? 7 lalaki ang pumasok at kapwa malalaki ang katawan ng mga lalaking iyon na lihim na ikinalok ni Romulo. Umalis kayo rito. Kung hindi kayo aalis, kakakalad ka rin namin kayong lahat. Bibigyan lang namin kayo ng 5 minuto para ayusin ang sarili ninyo. At kung hindi kayo susunod, makikita niyo ang hinahanap ninyo. Dahil sa gulat at takot, kanya-kanyang bihis sila Romulo at mga kasama niya. Nung magbabathrobe, pinigil sila ng mga lalaki, kaya tayong boxer shorts lang suot ng mga ito at tupis naman sa mga babae. Nung lumabas sila, akala nila tapos na, ngunit hindi pa pala. Dinala sila ng mga lalaki sa mismong harap ng resort kung saan naroon ang infinity pool. Talon! Napatingin si Romulo sa lalaking nagsabi noon at makailang ulit siyang lumunok. Ano? Talon sabi. Tatalon ka ba o ihahagis kita? Kapag sinabi kong talon, talon. I-report ko kayo sa pulis. Nakakatakot na ngumisi lamang ang lalaki sa kanya. Tingin mo, bibigyan kita ng pagkakataon na makatawag ng tulong? Inuulit ko, tatalon ka o makakatikim ka? Pinatunog ng lalaki ang kamao nito na nagpatras kay Romulo. Romulo? Anong nangyayari? Bulong ng babaeng kasama niya. Para patunayan na kaya niyang harapin ng mga ito kahit namumutla na siya sa takot, pilit pinatapang ni Romulo ang loob. Anak ako ni Dante Geronimo. Hindi ba kayo natatakot na malaman niyang ginaganito niyo ko? Kaya kong ipakulong kayo. Naiinis na iniling ng lalaki ang ulo at nakipagpalitan ng tingin sa kasama nito. Walang salitang inihagis sila si Romulo maging ang kasama nito sa pool. Dahil sa bigla nakainom ng tubig si Romulo at doon naramdaman niya ang sobrang lamig ng tubig na pumapasok sa balat niya. What are you doing? Galit niyang sigaw. Hindi nagsalita ang mga lalaki at nung pinipilit nilang umahon, tinatapon lang sila ng mga lalaki sa pool.
Nanginginig na sa ginaw si Romulo at hindi niya malaman kung bakit ito nangyayari sa kanya ngayon. Ngunit dahil doon bumalik sa diwa niya si Miss Gonzaga. Hindi kaya, tao ba kayo ni Ira? Nagngangalit ang mga ngipin na aniya. Halakak ang sagot sa kanya ng mga lalaki. Hindi na bilang ni Romulo kung oras ba ang tinagal nila doon sa pool. Ngunit nung mawawalan na sila ng malay, kinuha sila ng mga lalaki at nilagay sa gilid ng pool. Yabag ang sunod na narinig niya. Pinilit na idilat ni Romulo ang mata. How is the feeling of being soaked in cold water in this kind of weather? Ang asawa ni Ira ang bumungad kay Romulo. Napamaang at hindi kagad nakapagsalita. Ikaw, ganito ang ginagawa mo sa amin. Hindi ka ba natatakot na mapahamak ang asawa mo? Sa akin nakasalalay ang project niya, hindi mo ba alam? Dark-eyed the guy who's still arrogant in front of him and he scoffed. Then I will change the authority of Geronimo Technology. Nagtaka naman ang ekspresyon ni Romulo. Ano ang sinasabi ng babaeng yon? Hindi na nagpaliwanag si Dark at ibinilin na sa lalaking iyon na bantayan si Romulo. Huwag daw titigil ang mga ito hanggat hindi sila natututo. Dahil doon ibinalik sila sa mga pool ng lalaki. Kahit anong pakiusap ni Romulo ay hindi sila pinakinggan. Doon niya lang na-realize na hindi ordinaryong tao ang nakabangga nila. Ngunit huli na ang lahat at hindi na niya alam kung saan pa sila pupulutin. Nakabalik na si Dark sa kwarto nila ni Ira at kasalukuyang tulog pa rin ang asawa. Nang makita niyang mahimbing itong natutulog, kinuha ni Dark ang cellphone at nagdial doon. Tinawagan niya sa Secretary C. Sir, make a plan on how to acquire the Geronimo Technology. Hindi kaagad nakapagsalita ang tao sa kabilang linya. Maya-maya, Sir, just do it. Litong-lito sa Secretary C, ngunit sanay na ito sa mga biglaang desisyon ni Dark. Wala itong reklamo at imbes, tinawagan ito ang mga taong pwedeng tumulong dito para sa business plan. Walang ideya si Ira sa mga ginawa ni Dark. Gumising ang babae sa maginhawa ang pakiramdam. Nang mahimasmasan, tinawagan ni Ira si Carla dahil kung siya'y mabigat ang pakiramdam na nawala lang dahil sa hot spring, paano pa ito? Mabuti na nga lang dinala siya ni Dark kaya nakapagpahinga siya. Hello, Carla? Bebs, napatawag ka. Kamusta ka? Halata sa boses ni Carla na may sipon at mukhang nagkasakit nga. May sakit ka ba? Uminom ka ng gamot at magpahinga, Bebs. Sa Monday pa naman tayo papasok. Sipon lang naman to eh. Ayos na ako, mainit na sabaw lang. Solve na tong sipon ko. Ikaw, wala ka bang sakit? Mabigat ang pakiramdam ko pero hindi natuloy kasi lumublub ako sa hot spring. Dinala ako ni Dark dito nung napansin niyang nanlalata ako. Nangiting aniya. Gusto ko na tuloy magpakasal kung ganyan ang magiging asawa ko. Eat your porridge while it's hot. Kumunot ang noon ni Ira nang may marinig na boses sa kabilang linya. Boses lalaki yung nagsabi na may porridge daw. Bakit parang boses si Sir Joseph yun? May kasama ka ba sa bahay, Carla? Wala, ano ka ba? Baka yung TV narinig mo kasi nanonood ako ngayon. Sige, Bebs ha, pahinga muna ako uli. Kita tayo sa Monday. Mwah! Napatingin na lang si Ira sa hawak na phone. Yon, naabutang tagpo ni Dark na may dalang breakfast para sa kanilang dalawa. Let's eat? Aya nito sa kanya. Tumango si Ira at masaya silang nagsalo ni Dark sa pagkain. Nang kumain sila ng lunch sa restaurant, may naorinigan siyang chismis na may mga guest daw na sinugod sa ospital dahil muntik malunod ang mga iyon dahil sa kalasingan. Ang trip daw ng mga guest na iyon, pagbabad sa malamig na pool kahit malamig na ang panahon. Napaisip si Ira kung may tama nga ba ang mga taong iyon sa utak. Hindi niya napansin na may ngising lalaro sa labi ni Dark dahil sa narinig. Narinig ka yata ni Ira? Bakit ka kasi nagsalita ka agad? Reklamo ni Carla kay Joseph. Tumaas ang kilay ni Joseph at ipinatong sa harap ni Carla ang umuusok pang lugaw. Eat, so your stomach can have something. You threw up every time you ate last night. Carla pouted but still listened to Joseph's command. Dinampot itong kutsara at mas lalo itong ginanahan kumain noong matikman na masarap ang lugaw. Nakangiti si Joseph habang pinagmamasdan ang babae.